Hi guys! Welcome to my vlog and ngayon lang tayo nakapag-upload ng long video. May mga shorts po ako kung gusto nyong i-check and the same, ang theme po natin ay TTC, Trying to Conceive, kasi madami tayong mga TTC dyan at hirap mabuntis. So, yun nga, so nakikita nyo sa title guys, pag-uusapan natin ngayon yung mga lumalabas sa puwerta natin, yung mga discharges natin. And nagpapa-pap smear ba kayo guys? Dapat may annual pap smear tayo kasi mache-check yung mga cells natin, yung mga epithelial cells natin sa cervix, kung may mga cysts or mga cells dyan na abnormal na pwedeng mag-lead ng cancer. So, wag naman sana, okay? And dapat, of course, mas maigi kung malaman natin ng mas maaga para sa maagang paglunas, diba? So, yun. So, wala nang patumpik-tumpik. Number 1 na discharges natin is yung clear discharge. Ganito siya, guys. Ganyan. Kung meron tayong clear discharge, very normal po yan. And habang tumatanda tayo, dumadami din yan. Okay? And kapag stretchy siya, na parang egg white, clear and stretchy, doon ka pwedeng mabuntis. Doon natin pwedeng timingan and yun yung ovulation natin. And ang ovulation is nagtatagal lang yan ng 24 hours. Pero pwedeng 3 days kasi before and while and after that 24 hours. Pwede tayong makaranas ng ganong discharge, yung clear and stretchy discharge. And yun yung panahon na nag-ovulate tayo, nag-mature yung egg natin sa ovary natin at anytime pwedeng mag-release yan. Kaya dapat yun yung timingan natin kasi dun lang tayo pwedeng mabuntis sa ovulation din natin. Next naman is yung white discharge. Ganito yung kulay niya guys. Ganyan. So, ang white discharge guys is normal kung walang amoy. At minsan kung may amoy at fishy yung amoy and then parang cottage cheese siya na nabubuo-buong ganun, pwedeng dahilan yan ng infection din. Yung tinatawag nilang yeast infection. So, pag may pangangati at medyo mapangit yung amoy, kahit white yan, pwedeng yeast infection. Pero normal siya before ovulation natin at normal din pag walang amoy at walang pangangati. So, ano ang dapat natin gawin sa yeast infection? Mga normal or natural remedies natin. Kain ng yogurt. Ang yogurt, guys, ay rich ng lactobacillus at probiotics and manonormalize yung vaginal discharge natin. And pwede rin tayong gumamit ng or gawin yung yoni or you can wash it with what is that? A little salt and a little vinegar. Ilagay mo lang sa cup and then i-wash mo siya. After mong umihi, ganyan, and then yung last na banlaw mo, yun, gagawin mo yun. And then, makakatulong yun na matanggal yung yeast infection natin. Next is yung brown or red na discharges natin. Ganito yung kulay niyan. And normal po to kung before ng period natin at after ng period natin. So, naglilinis na yung mattress natin. So, nailalabas natin yung mga old blood or old linings ng mga mattress natin before and after. So, normal lang din yan. Pero kapag buntis na tayo, syempre, yung brown or red spotting is abnormal na po yan. So, pwedeng sanhin ng makunan tayo. So, ang gagawin mo guys ay pupunta tayo sa ospital para ma-assess po tayo ng doktor at mga nurses natin and bibigyan ka rin ng pampakapit. Or, pwede naman sanhin ng hormonal imbalance. Halimbawa, nag-pills ka and then epekto ng pills na magkakaroon ka ng hormonal imbalance kaya nag-i-spot-spotting ka or yung brown na discharges mo kahit hindi mo naman period or hindi ka pa naman date ng regla. So, yun, effect din yan ng hormonal imbalance.
Next is pink discharge. Ganito yung kulay niyan, guys. Ang pink discharge ay pwedeng implantation bleeding. And ang meaning niyan is may na-implant or may nabuo. And signs yan ng pregnancy. And of course, normal din siya kapag before and after ng regla natin. Next is grayish. Ganito yung kulay niyan. And ang grayish na to is minsan fishy yung amoy. And then, ito ay sanhi ng bacterial vaginosis, yung BV na sinasabi. And kung makakaranas kayo ng ganito, go to your doctor para mabigyan kayo ng accurate na antibiotic. And I'm sure bibigyan din kayo ng probiotics na halimbawa yung meron kasing tablet na mga probiotics at yun din yung nakukuha natin sa yogurt. So, eat more yogurt. Ang daming benefits ng yogurt. And then, usually yung mga binibigay na antibiotics ng mga doctors natin, yung mga Polygenox, ganyan, sa BVs, para sa bacterial vaginosis natin. Next is yellow and green. So, ganito yung kulay na, yung yellow or green or yellow to green discharges. So, ito po ay bad discharge talaga. Wala pong normal dito, okay? So, ito ay sanhi ng infection or pwede rin tayong merong STI, yung sexually transmitted infection, and nakakahawa to sa partner natin. So, kung meron tayo nito at magpapacheck up tayo sa doktor, isama din natin si husband, okay? Kasi nakakahawa to. And then, meron din tayong it leads to yung mga steady, yung mga sexually transmitted diseases, gaya ng tulo, ganyan, gonorrhea, ganyan. So, seryosohin natin to, pupunta tayo sa doktor para ma-assess tayo and mabigyan tayo ng tamang lunas. Or yung green, trichomoniasis niyan. And usually, yan din ang sanhi ng bakit hindi tayo nabubuntis kasi meron mga infection ang puweta natin. Hindi lang sa puweta, lahat kasama yan ng mga uterus at mga ovaries natin. Kung nararanasan natin yung yellow or green na discharges, magagamot naman yan and I'm sure na yan din ang sanhi kung bakit hirap tayong mabuntis. So, ang dapat natin gawin, pupunta sa doktor at mabigyan tayo ng tamang lunas. So, yun lang. Thank you guys for watching and I'm uploading shorts every day. So, punta po kayo sa channel ko and then you will click shorts and makikita nyo dyan lahat ng mga tips natin para sa TTC at sana mabuntis na tayo. Thank you so much for watching. Bye-bye!